Ika-26 na kabanata. I can't change the past but I can definitely change my future. Kung noon hinayaan lang ni nanay pati tatay na api-apihin sila ni Mina, iba ako. Hindi ako papayag na gagawin niya ulit ang ginawa niya sa mga magulang ko. Kaya namimahasa si Mina dahil akala niya walang taong lalaban sa kanya pero hindi na ngayon. Kukunin ko ang kung anong para sa akin, sa amin ng mga magulang ko. After talking to Judge Gonzales last week, he told us that the documents submitted in court to prove their claim is forged documents. Means it is invalid and couldn't be used as a proof that the Ignatius brought the resort from Tatay Andrew and Armina. Paano nga naman niya mabibili kay tatay kung noong una pa lang hindi na pinirmahan ang papeles na dinala ni Mina? Ang kapal pa ng mukha nilang peke ang pirma ng tatay ko. Akala siguro nila magtatagumpay sila pero hindi dahil bumalik ako hindi ako papayag. Ngayon pa, pagkatapos kong malaman lahat ng kasamaan ni Mina. Magdusa siya. Nanay, tatay, kamusta? Bati ko sa mga magulang, bago umupo sa harap ng puntod nila. Nilapag ko sa gitna ng lapida nilang dalawa ang bulaklak na dala ko sabay sindi ng kandila para sa kanila. Konting tiis na lang nay, tay, makukuha ko na ang para sa atin. Nakausap ko na si Jogdi Gonzales, ang sabi niya sisiguraduhin niyang maibigay sa atin ang para sa atin, pumiyok ang boses ko. Naramdaman ko ang marahang paghaplos ni William sa likod ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin mapigilan ang sariling maging emosyonal sa tuwing dadalaw ako sa kanila. How I wish na andito pa kayo. Nanay, tatay, bulong ko. Sana na-enjoy niyo pa ang bunga ng lahat ng pagsisikap ko para sa inyo. Isa-isa nang nangilid ang mga luha sa pisngi ko. Alam niyo nanay, tatay, may medical mission akong ginawa para sa mga kababayan natin dito sa isla. Ito yung gusto niyo diba? Tuwang-tuwa sila nanay, tatay, tuwang-tuwa sila dahil alam nila na ito ang matagal ninyong pangarap. Tatay, masaya daw sila natupad ko ang pangarap ninyo ni nanay para sa akin. Lumakas na ang mga hikbi ko. Hindi ko kasi makalimutan na ito ang gusto ng mga magulang ko. Ito ang palagi nilang sinasabi sa akin na kapag dumating, ang araw na magiging doktor na ako hindi ko dapat kalimutan ang mga tao dito sa isla, lalo na yung mga mahihirap hindi afford ang magpa-doktor. Tatay, si Manong Leo nalala mo ba? Siya yung konduktor na dati mong kasamang managat, nagkita po ulit kami. Nagka-mild stroke siya tatay, pinuntahan ko sa bahay nila. Ang sabi niya sa akin, proud daw siya sa akin, siguradong matutuwa daw kayo hindi ako nakalimot magserbisyo para sa mga tao dito sa isla. Ngumiti ako na tila baka usap ko sina nanay pati tatay. Ito ang gusto niyong gawin ko di ba nanay, tatay? Heto na po tinutupad ko na. Pasensya kung medyo natagalan bago ko natupad. Pero babawi po ako, tutulungan ko po yung mga kaibigan ninyo dito sa isla, yung mga dati niyong kasamahang managat. Kahit sa ganitong paraan man lang makabawi ako sa inyo. Muli na namang nabasag ang boses ko. Siguro tatay kung hindi mo tinipad ang sarili mo para makapag-ipon ng para sa akin, hindi ka maagang mawala. Siguro kung walang nangyaring masama sa inyo kasama ko pa kayo ni nanay hanggang ngayon. Gusto ko mang sisihin ang sarili ko dahil sa nangyari pero alam ko po na magagalit kayo sa akin. Langga, breathe, pagpapakalma ni William akin. Sorry po tatay, humihingi po ako ng tawad kung isa po ako sa naging dahilan bakit hindi kayo nakapagpa-check up ng maayos. Hayaan niyo po, gagawin ko ang lahat para makatulong sa mga mahihirap dito sa isla. Babawi po ako para sa inyo, pangako po. Marahan kong hinawakan ang lapida nilang dalawa sa ngumiti. Nga pala nanay, tatay, may isusumbong ako sa inyo, sinulyapan ko si William na ngayon ay nagpapaaawa na ang mukha sa akin. Hindi ko alam pero mula pa kaninang umaga inis na ako sa kanya. Ayoko sa amoy ng sabon niya kahit ang sabi niya parehas lang ang sabon na gamit namin. Ilang beses ko pa siyang pinaligo ng paulit-ulit. Naiinis ako sa mukha niya pero kapag lumalabas naman siya ng silid lalo din akong nagagalit. Tuloy hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa akin, heto parang tuta na nakasunod sa nagsasalita lang kapag sinasabi ko dahil pati boses niya ayokong marinig. Kita niyo po ba itong lalaki sa tabi ko? Sabi ko sabay turo kay William na nanlalaki ang mga mata. Umusad pa ito palapit sa akin sa mabilis na pinulupot ang kamay sa bewang ko. Ang gago mukhang takot pa sa nanay pati tatay ko. Langga, please, I'll be good.
Huwag mo akong isumbong kay nanay pati tatay. Bulong niya, nagpapaawa pa pero mabilis akong umiling. No, inis pa rin ako sa'yo hanggang ngayon. Tinakpan ko pa ng kamay ko ang bibig niya saka pinanlakihan siya ng mata. Nanay, tatay, naalala niyo po ba yung lalaking sinabi kong inaway ako pagkatapos niya akong makbangin? Sabi ko, malakas siyang napaubo saka sinubsob ang mukha sa aking leeg. Yes nanay, tatay, yung nagmukbang sa talaba ko pero pagkatapos sinabihan akong mataba, pangit, hindi marunong mag-alaga sa sarili, hindi marunong magsuklay, weirdo, ano-ano pa. Siya po yun nanay, tatay. Naramdaman kong pahigpit ng pahigpit ang pagkakayapak ni William sa akin, sakto namang umihip ang malakas na hangin. Si William yun tatay, William Lagdameo ang pangalan niya. Yung nanglay sa akin pagkatapos niyang pagsawaan ang katas ng talaba ko, nikairap ko pang sabi dahil nakatingin si William sa akin. Langga, please, I'm scared, lalong umihip ang malakas na hangin sa naramdaman ko bahagyang panginag ng katawan ni William. Kita mo yun. Dinig nila nanay pati tatay ang lahat ng sinasabi ko. Pananakot ko sa kanya. Hindi ka nila patutulugan dahil sa pang-aaway mo sa akin noon. Nay, tay, I'm sorry. Hindi ko na po uulitin. Sabi niya pero nakayakap pa rin sa akin. Tsaka favorite ko po talaga yung talaba ni Langga. Nasabi ko lang yun para layuan niya ako pero hindi ko pala kaya. I'm sorry po, magpapahila na lang po uli ako sa bangka tatay. Magparamdam ka sa panaginip ko tatang o ako na lang po, ang magsabi wag nyo lang po akong multuhin. Wag ka pong maniwala dyan tay, nay, kotre ko sa kanya sa kagusto ko ng matawa dahil naramdaman ko na talaga ang takot ni William. Takot pala sa multo ang kumagnata, sa laki ng katawan niya, takot siya doon. Hawakan niyo po ang paa niya mamayang gabi nay, tay kasi inis ako sa kanya. Hanggang ngayon inis pa rin ako sa mga sinabi niya. Tsaka ang pangit-pangit na ng mukha niya tay, hindi na siya gwapo gaya ng sabi ko sa inyo noon. Langga, please, pagmamakaawa niya. Nay, tay, magpapahila na lang ako ulit kay tatang. Sa paa po ako magpapatali, hindi po sa kamay para mas mahirap. Pero promise po wag niyo po akong multuhin. Takot po ako, sorry po talaga. And there, I burst out laughing. Mukhang timang kasi si William sa kanaluluha pa. Apaka talaga ng lalaking ta, hindi bagay sa laki ng katawan niya yung pagiging iyakin niya. Minsan nga feeling ko nagdadrama na lang ito sa akin eh. Sobrang iyakin niya talaga. Langga, I'm scared, please don't make fun of me. Nakalabi nitong sabi, parang bata. Seriously, you're that scared. Kantsaw ko sa kanya sabay kalas ng kamay niyang nakayakap sa akin pero ayaw niyang tanggalin. Hindi ka naman takot, gusto mo lang nakayakap sa akin. No baby, I'm really scared. May hangin kasi, I felt that nanay and tatay is just around here. Talaga kaya tanggalin mo yung kamay mo sa akin. No Langga please, I'm not joking, I'm really scared. Naghihilahan pa kaming dalawa hanggang sa napagod ako, hinayaan na lang siyang parang takong nakadikit sa akin. Nag-usal muna kami ng dasal bago kami nagpaalam sa mga magulang ko. Sa biyahe namin pabalik sa bahay nasa labas ng bintana ang atensyon. Sa ilang taong hindi ako nakabalik dito sa isla malaki na rin ang agbabago. Madami ng malalaking bahay na gawa sa semento, madami na din ang mga establishmento. Yung dating daan na nilalakaran ko tuwing nag-aalako ako ng talaba pati tahong dati ay naging sementado na din. Doon naman sa kabilang sityo, madaming beach resort na rin ang na-develop. Ang dating maliit na bahay na Saphira ay malaking beach house na ngayon. I'm so happy and proud of her that despite being alone, she managed to reach her dreams. Gusto ko nga sanang dumaan sa bahay nila kanina para sana kamustahin siya pero ang sabi ni William, hindi pa daw umuwi si Saf hanggang ngayon. Paano mo nakilala si Saphira saka Daniela? Tanong ko, pinahit ko pa ang sarili paarap sa kanya, umangat pa ang isang kilay ko sa kanya. Don't tell me, Lagdameo pati si Faye, pinatos mo din. Malilintikan ka na talaga sa akin. Hindi imposible dahil kung sa pagandahan lang maganda din si Saphira. Hindi lang maganda, matalino saka mabait pa. Of course not, Langga. Bakit ako maghahanap ng iba kung ikaw lang sapat na, aniya pero umirap lang ako. Sapat na your face.
Bulong-bulong ko nang ngumisi ang gago. Sarap dakmin yung bukol sa harapin niya tsaka pais atin, tingnan lang natin kung makangiti pa ito pag ginawa ko yon. Paano nga kayo nagkakilala? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Siguro crush mo si Sapphire ano? O di kaya yung best friend niyang si Daniela? Lu. Ako sa to, nakangisi niyang sabi na lalong ikinainis ko. Konting-konti na lang talaga, pipisatin ko na yung alaga niya. Nang tingnan ko ang mukha ni William lalo pa akong nenas nang makita ko ang nakakalokong ngiti doon. Ano? Tanong ko sabay dakma sa pagkalalaki niya. Napaigtad pa siya dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ko. Sabihin mo sa akin kundi tapos ang kaligayahan mo. Pero sa halip na sagutin ang tanong ko umayos pa ng upo si Gago, lalo pang bumuka ka. Inayos niya pa ang pagkakadakma ng palad ko doon sa alaga niya. Isa, sabi ko sabay pisil. Langgasaway niya. Gumuwang pa ang sasakyan namin. Wag naman ganyan, paano tayo makakahabol kay Valdez kung pipisatin mo yan? Ayun pa talaga ang inaalala niya. Isang pilyang ideya ang pumasok sa utak ko. Gusto mo palang humabol ha sige. Tinaggal ko ang seatbelt na suot ko saka unbuckle ko ang belt na suot niya saka mabilis na binaba ang zipper ng pantalon niya, hinawakan ang nagmamalaki saka nagyayabang niyang Junjun doon. Langga, what are you doing? I just hummed him. Sinaksik ang ulo sa harapan niya saka hinalikan ko ang dulo ng kahabaan niya. Narinig ko ang mahinang ungol mula sa kanya tsaka bumagal din ang takbo ng sasakyan. Langga please, he muttered, breathless. Please what? I asked seductively. Pinadaanan ko pa dila ang mga namimantag niyang ugat doon. Do you want to tell me now or what? Tanong ko sabay haplos pababa saka pataas ng palad ko sa nagngangalit niyang pagkalalaki. Maya-maya ay naramdaman kong huminto ang sasakyan. Umangat ang tingin ko sa kanya. Nakapikit na ito at tila ba nahihirapan. Start talking, Lagdameo. I said and shamelessly lower my gaze to his shaft. Nangangintab ang dulo nito dahil sa likidong lumabas na doon. Marahan kong pinaronan ng dila ko para lalo pa itong mamasa. Napalunok ako saka lang natakam ng muling may lumabas na likido doon. It's a long story Langga, he started and as he speak I started moving my hand up and down. You're killing me, his Adam's apple moved sexily. I smiled him seductively, wala na ang hiya sa katawan sa kalagitnaan ng araw. Please stop, I don't want to come in your hands. Why not? I answered teasing. I will taste your liquid and let you come again and again until you tell me how you know Sapphira. Dinilaan ko ulit ang dulo ng pagkalalaki niya. Nahihirapan na ito saka nagmumura. Are you gonna tell me on? Baby please, he whispered, begging. Hindi ko muna ito pinasok sa bibig. Dahan-dahan kong hinalikan ang ulo, niya sabay himas sa kahabaan niya pataas baba. Baby, he murmured breathless. Para itong musika sa aking pandinig. Pagtingin ko sa mukha niya, nakapikit ang mga mata nito at bahagyang nakanganga ang mapupulang labi. I promise, I will tell everything later, kahit bugbugin pa ako ng kaibigan ko, but for now please baby. Muli kong dinilaan ang dulo ng niya sa kaunti-unti itong pinasok sa aking bibig. He groaned to what I did, and I like hearing him doing that. I did it again, I twirled my tongue around his, and slowly inserted it in and out in my mouth. Tangina ang sarap Langga, more please, paos na bulong nito. Ini-adjust niya pa ang upuan pahiga para lalo akong pagbigyan sa gusto kong gawin sa kanya. Sure ka, paniniguro ko. Umakto pa akong aalis sa harapan niya pero mabilis niya akong pinigilan. Please baby, I'm begging. I will tell you promise. Ang kaninang kalahating subo ng ginawa ko ay sinagad ko pero hindi kaya ng lalamunan ko. He's so huge and long. I felt like my mouth is stretched out and I'm choking. Sa bawat taas-baba ko ng ulo para naman itong nababaliw na napapadaing. Lalo akong ginaganahan sa aking ginagawa. Pinilisan ko ang paglabas-masok niya sa aking bibig hanggang sa masagad ko ito sa aking lalamunan. Naduwal ako ng ilang beses ngunit kakaibang sarap ang hatid sa akin, lalo't naramdaman ko ang mahina niyang pagsabunot sa buhok ko na tila ba doon siya kumukuha ng lakas. I felt like I'm the one in control. Make it fast Langga. He said in a hurry and I can feel his throbbing. I commanded and double my pace.
Mabilis niyang inangat ang upo niya saka sinasalubong ang pagtaas-baba ng ulo ko, naluluha na ako dahil pakiramdam ko na susundot na ang pinakailalim ng lalamunan ko. Nararamdam ko rin na lalo pang yumigting ito. Malutong nitong mura sabay umulti mabilis nitong nilabas sa bibig ko, pero bago niya patuluyang mailabas may tumalsik sa katas niya sa gilid ng labi ko. He was groaning while holding his, caressing it up and down releasing all the liquid inside it. It was so satisfying looking him pleased what I did. I felt the happiness and satisfaction. I'm not like this, but I feel like doing it to him again. Iba pala sa pakiramdam yung nakikitang ang taong mahal mo ay napapasaya mo. Nang bumukas ang mga mata niya, bigla itong nagpanik. Oh, shit langga, I'm sorry. Kumunot ang noo ko sa kanya nang nagmadali itong kumuha ng tisyo, pinyunas sa gilid ang aking labi. I'm sorry, langga hindi ko na control, hinging paumanhin niya sa katas niyang nagkalat dito. It tastes good, don't worry. I said smiling pero napawi ang ngiti ko nang maalala na iba pala sana ang pakay ko kanina. Muli kong hinawakan ang pagkalalaki niya. Now tell me, are you gonna tell me or I'll sketch it? Marahas itong lumunok ng bahagya kong pinisil sa kadahan-daang tumango. I smiled triumphantly and release. Okay, clean your junjun and tell me everything. Pumalik na ako sa pwesto sa kahinayaan siyang linisan ang sarili niya. Pagkatapos niyang gawin yun, ako naman ang kanyang inas-ikaso. Maingat niyang pinunasan ng wipes ang mukha ko tsaka ang mga kamay ko. This is what I like about him. He never failed to treat me like a queen. Every time na may nangyayari sa amin siya talaga yung naglilinis sa akin, but after the scum cleaning of course. Speak. Sabi ko pagkatapos niya akong linisan. It's not my story to tell langga but I will tell you, pinagsalikop pa nito ang dalawang kamay na tila ba nagdadasal. I'm sorry dude, pero baka kasi ma-outside the kwarto ako. Oh, so it has something to do with your friend. I'm sure it's Derek dahil may asawa naman na si kuya. Takot niya lang sa asawa niya pag nagkataong nagloko siya. Balita ko pa naman mabait yun pero iba din pag nagalit. Are you sure, you want me to tell you langga? Sapphira is not related to me. Promise. Tinaas niya pa ang kanang kamay niya na tila ba nunumpa. Ang kay Juan ay kay Juan, kay Pedro ay kay Pedro. Pero kung gusto mo talaga malaman ang kwento tungkol kay Sap, okay, no need, putol ko sa kanya. I respect their privacy, alam ko namang nagsasabi siya ng totoo. Really? Are you sure? Paniniguro niya pa. Tumango ako sa ngumiti sa kanya. I just had one question, kung okay lang. He nodded. Sino sa dalawang? Si Derek, mabilis niyang sagot. Takot lang ni Drake lokohin si Ava, baka pati si Mommy Elise saka Daddy Vince isusumpa siya. Sa pag-uwi namin sa bahay malayo palang nakita ko na maraming tao sa labas. Anong meron? Bigla akong kinabahan. Pagtingin ko kay William seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkahinto ng sasakyan, bababa na sana ako pero mabilis niya akong napigilan. Stay in the car, he commanded. Naguguluhan man pero sumunod pa rin ako sa sinabi niya. Bago bumaba may hinugot pa siyang baril, mula sa compartment ng sasakyan saka sinuksok sa kanyang tagiliran. Nakita kong may mga lalaking sumalubong kay William. Nakauniporme ang mga ito gaya ng kay Falcon. Siguro tinatanong kung nasaan ako dahil lumingon si William sa akin. Sa unahan may nakita din akong nakareparadang sasakyan ng mga pulis. Maya-maya ay lumapit sa akin si William binuksan ang pintuan sa side ko. What happened? Kinakabahan kong tanong saka mabilis na bumaba ng sasakyan. Yung mga lalaking lumapit kay William kanina ay naging alerto, nakalabas na ngayon ang mga baril na hawak nila. Sinana na sugatan, let's get inside, aniya saka inalalayan na akong makapasok sa bahay. Niyakap ang isang kamay niya sa akin yung isa naman may hawak na baril. Abot-abot na ang kaba ng dibdib ko. Paano nangyaring nasugatan si Nana? Ano na baril ba? Bakit may mga pulis na tang? Halos liparin ko na ang distansya mula sa gate papasok ng bahay. Agnes. Naiyak na ako. Pagkapasok namin sa bahay nadatnan ko si Nana na nakahiga sa may sofa. Katabi niya ang umiiyak na si Agnes saka nasa yuluhan niya si Tatang. Anong nangyari? Tumakbo ako sa pwesto niya, lalong lumakas ang iyak ni Agnes.
Si Nana naman ay maliit lang nang ngumiti sa akin, sabay haplos sa buhok ko. Ayos lang ako, nak. Malayo sa bituka, nagawa niya pang magbiro. Nurse, what happened? Malalim ba ang sugat? Tanong ko sa nurse na umasikaso sa kanya. May tumalsik lang na salamin, mababaw lang naman. Nakuha ko na rin, nalinis ko na din ang sugat, sagot nito para wala sa akin ang tingin. Pero kahit hindi ko patingnan alam ko na kung sino ang tinitingnan niya. Let me do it, nurse. Mahinahon kong sabi pero nangunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. I'm the nurse here. I know what I'm doing, mariin sa kapabalang niyang sagot sa akin. Narinig ko pa ang pagsinghap ni Agnes, hindi inaasahan ang sagot ng babaeng nurse sa akin. Napaatras ako sa katumayo, pero hindi pa rin umaalis sa tabi ni Nana. Tiningnan ko ang ginagawa niyang paglinis kay Nana, napangiwi ang huli ng damiin ang pagkakalapat ng bulak na panlinis niya sa sugat nito. Nurse, si Agnes. Dahan-dahan lang po, nasasaktan ang nanay ko. Isa ka pa, tumahimik ka din, kanina ka pa umiiyak. Daplis lang ang sugat ng nanay mo. Kung makongawa ka naman, iritado niyang sabi. Alam ko ang ginagawa ko, wag mo akong turuan. Hindi nakasagot si Agnes pero nanlalaki ang mga mata. Nurse, ipaubaya mo na lang kay Mara ang paglilinis sa sugat ko, mahinahong sabi ni Nana sa kanya pero nagmatigas ito. Mayabang pang sumulyap sa akin sabay angat ng isang kilay niya. Kinalabot siya nung isang nurse na kasama niya pero pinanlakihan niya lang ito ng mata. Langga, come here, malumanay na tawag ni William sa akin na lalong ikinataas ng kilay nung nurse. Anong hugot ng babaeng to? You, stay away, baka maimpeksyon ang sugat ng pasyente. I don't need your help here. Yan ang problema sa inyo nagmamagaling kayo akala nyo naman kaya nyo itong ginagawa namin, aniya pagkatapos sinulyapan si William. Architect, please hand me my bag, I need to get the bandage inside, mahinhin itong sabi, nagpapakyot pang ngumiti. Doon na napugto ang pasensya ko. Isang malakas na buntong hininga, ang aking pinakawalan bago ako nagsalita. I'm a doctor and this is my house, you can leave. I said in a cold but strict voice. Nakita ko ang pagkabigla sa mga mata niya. Is that how you treat the people here in the island? Umiling ako ng ilang beses. So disappointed, now I understand. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Mabilis akong tumalikod para kunin ang mga gamit ko. Para sa medical mission ko pero huminto ako pagkatapos ng ilang hakbang saka tumingin sa kanya. Napahiyaman, nakaangat pa rin ang isang kilay nito habang nakatingin sa akin. I don't want to see your face when I get back. Fix your things and leave my house. I will see you in your station tomorrow, seryoso kong sabi sa kanya bago tumalikod. Ngayon naiintindihan ko na yung mga sinasabi ng mga pasyente ko sa medical mission na may mga nurse, dito sa isla na masama ang ugali. Noong una ayaw ko pang maniwala pero ngayon nasampulan ako. Pagbalik ko sa sala wala na ang nurse saka ang kasama nito. Mabilis kong nilinisan ang sugat ni Nana, thanks God at mababaw lang ito. Tiningnan ko din ang iba pang parte ng katawan niya, lalo na ang kanyang ulo baka pati iyon mas ugat din. Pero salamat at wala din. The car is ready, boss, sabay kaming napalingon ni Agnes sa taong nagsasalita. Do you want to see them? It was Falcon, kausap niya na ngayon si William. Gaya nung lalaking sumalubong kay William kanina, naka-uniforme din ito. Pero ang pinagtataka ko, paano nakarating si Falcon dito ng ganun kabilis? Ang sabi ni Agnes, may namaril daw mula sa dagat. Saktong naglilinis si Nana doon sa silid ko kaya siya ang natama ng nabasag na salamin. Tapos yun daw biglang naglitawan sina Falcon pati ang mga kasama niya. Pati ang mga pulis ay mabilis ding rumspond. Naghabulan daw sa dagat pero hindi niya na alam ang nangyari, dahil inisikaso niya na si Nana. Si Tatang naman muntik pang nahimite nung nalamang nasugatan si Nana. Where are they? Tanong ni William sa mahinang boses. Nilibot muna ni Falcon ang tingin sa paligid saka nang masiguro na walang ibang tao maliban sa amin saka pa ito tumango. I will tell you upstairs, boss.